Hello po sa inyong lahat. Nais ko lang i-share ang love story ng lola ko at ng kanyang partner. Si Lola Elisa po ay 91 years old na. Kapatid siya ng tatay ni Papa. Ang kanyang partner ay si Lola Maria. Noong mga bata pa kami ay madalas na kinikwento sa amin ni Lola Elisa ang kanilang love story. Kaya naman ito ay hindi namin makakalimutan, lalo na ako. Nagsimula ang kanilang love story taong 1951. 18 years old ang Lola Elisa ko nang magkakilala sila ni Lola Maria sa isang beauty pageant. Bakasyon noon. First time sumali sa ganung patimpalak ang lola ko. Samantalang si Lola Maria naman ay 19 years old ng panahon na yon ay ilang beses nang nakakasali at ilang beses na ring nananalo. Maganda kasi si Lola Maria at matalino pa. Bata pa lang ito ay nahasa na sa ganoong klase ng larangan. Ang Lola Elisa ko naman ay bagong salta lang sa kanilang lugar. Maganda at matalino rin kaya naman nang magkaroon ng patimpalak ay inudyok siya ng mga kamag-anak niya na lumahok. Sa unang pagkikita daw nilang dalawa ay sinubukan ni Lola na makipagkaibigan kay Lola Maria pero isnabera pala ito. May pagkamasungit. Si Lola Elisa that time ay alam niya na sa sarili niya na meron siyang pusong lalaki at nabighani siya sa ganda ni Lola Maria. Dahil bago sa lugar si Lola Elisa, lalo na at galing sa Maynila ay madami nagkakagusto sa kanya ng mga kalalakihan. Pero hindi niya pinapansin ang mga ito dahil ang gusto niyang maipanalo ay si Lola Maria. Tuwing merong practice para sa pageant ay madalas na sinusulyapan ni Lola Elisa si Lola Maria. Lagi kasi ito mag-isa. Si Lola Elisa, bilang mag-isa rin at wala pang kaibigan, ay sinubukang muli na lumapit kay Lola Maria. Nag-offer pa siya dito ng maiinom. Sa pangalawang pagkakataon ay tinanggihan na naman daw siya ni Lola Maria. Pero imbes na umalis ay minabuti na lang ni Lola Elisa na magstay malapit sa inuupuan ng dalaga. Kinausap niya ito at nagpakilala kahit pa napakatumal ng mga tugon ni Lola Maria. Ilang araw din ang nagdaan at nagsimula ng patimpalak. Madami ang nag-cheer kay Lola Elisa pero mas madami nag-cheer kay Lola Maria. Sa huli ay silang dalawa na lang ang natira hanggang sa in-announce na ang nanalo. Panalo si Lola Elisa at first runner-up naman si Lola Maria. Mahinhin pero nakangiting kinongratulate ni Lola Maria si Lola Elisa. Napagtanto ni Lola na hindi naman pala masungit itong si Lola Maria. Siguro ay hindi lamang talaga ito pala kaibigan kaya madalas itong mag-isa. Makalipas ang maraming araw, wala nang balita si Lola Elisa tungkol kay Lola Maria, na hindi rin niya alam kung saan ito nakatira. Hanggang sa dumating na ang pasukan, nagulat si Lola Elisa nang makita niya si Lola Maria na nakaupo sa loob ng silid. Agad siyang umupo sa tabi nito, nginitian naman siya ni Lola Maria. Dito ka rin pala nag-aaral? Natatandaan mo pa ba ako? Tanong ni Lola Elisa kay Lola Maria. Tumango naman daw si Lola Maria. Napakatahimik to talaga nito at lalo siya na-challenge na kaibiganin nito dahil na rin sa napapansin niyang lagi ito mag-isa. Buo na rin ang plano niya na hindi siya titigil hanggat hindi niya nasusungkit ang puso ni Lola Maria. Araw-araw niya itong pagtsatsagaan na kausapin hanggang sa paunti-unti na rin daw siyang iniimikan ni Lola Maria. Nang minsan daw ay naitanong pa ni Lola Maria kung bakit siya kinakausap ni Lola Elisa. Nagulat pa daw si Lola sa tanong na yon dahil bakit daw ba hindi? Wala naman daw sigurong masama kung kausapin siya ni Lola Elisa. Doon naikwento ni Lola Maria na kinaiinisan at iniiwasan daw siya ng mga kababaihan dahil sa kanyang ugali. Karamihan daw kasi sa mga ito ay hindi nauunawaan na sobrang mahiyain lamang talaga si Lola Maria kaya hindi ito palaimik at yun ay nabibigyan ng maling kahulugan ng mga tao. Mahiyain daw si Lola Maria pero pag nasa entablado daw ito at nasa harap ng maraming tao ay lumalakas bigla ang loob nito. Si Lola Elisa lang daw ang naiiba sa lahat dahil nagawa nitong magtyaga at kausapin siya araw-araw kahit hindi niya ito pinapansin. Simula noon ay naging magkaibigan na sila. Lagi na silang magkasama. Pinakilala na din siya ni Lola Maria sa mga magulang nito. Nagpasalamat pa nga daw ang mga magulang nito dahil ngayon lang nagkaroon ng kaibigan ang anak nila. Habang lumilipas ang mga araw ay lalo na raw napapamahal itong si Lola Elisa kay Lola Maria.
Ang problema ay hindi niya alam kung paano ito sasabihin sa kaibigan, lalo na at nung mga panahon na yon ay hindi pa ganon katanggap ang mga katulad niya. Natatakot siya na baka bigla itong lumayo o baka kagalitan siya ng mga magulang nito. Isang araw, habang masaya silang kumakain sa isang sulok ng parke, ay pasimple nagtanong si Lola Elisa kay Lola Maria. Maria, paano kung isang araw malaman mo na lang na may pusong lalaki ako? Natigil sa pagsasalita si Lola Elisa dahil bigla siyang hinalikan sa pisngi ni Lola Maria. Nanlaki ang mga mata ni Lola Elisa dahil sa gulat. Si Lola Maria naman ay nakangiti na nakatingin kay Lola Elisa. Oo, tanggap kita. Matagal na. Wika ni Lola Maria. Matagal ko nang alam. Matagal na kita napapansin at hinihintay lang kita na magtapat sa akin. Dagdag pa ni Lola Maria. Nang mga oras na yon ay hindi na raw maipaliwanag ni Lola Elisa ang nararamdamang saya sa puso niya. Tinitigan daw ni Lola Elisa sa mata si Lola Maria. Ibig sabihin ba nito? Tanong ni Lola Elisa. Tumangulang daw si Lola Maria habang nakangiti at nakatitig sa kanya. Kulang na lang daw ay magsisigaw sa saya si Lola Elisa. Kaya lang may problema tayo, Elisa. Kailangan nating itago ito sa lahat, lalo na sa mga magulang ko. Hinding-hindi nila ito matatanggap. Wika ni Lola Maria. Pumayag naman si Lola Elisa. Sa isip nila ay wala namang makakahalata dahil madalas na silang magkasama dati pa. Naging masaya sila kahit papatagulang ang kanilang relasyon. Sa harap ng mga tao ay magkaibigan lang sila, pero pag silang dalawa na lang ay hindi na nila napipigilan ang kanilang mga sarili. Nagtagal din ng 3 taon ang setup nila na yon, hanggang sa may unti-unti na nakakapansin sa kanilang relasyon. Ito ay ang nanay ni Lola Maria. Madalas daw kasi silang tumambay sa bahay ni Lola Maria at tuwing wala doon ang kanyang mga magulang ay nagkukulong silang dalawa sa kwarto. Hanggang sa di naglaon ay nahuli na sila ng mga magulang ni Lola Maria. Sa sobrang galit doon ng mga ito ay halos itakwil na nila si Lola Maria. Dumating na din sa point na pinapili na siya ng mga ito. Sila o si Lola Elisa. Ganon din ang nangyari kay Lola Elisa. Galit na galit din sa kanya ang kanyang mga magulang. Walang tumanggap sa kanilang relasyon. Sinabihan pa silang salot ng mga tao. Ang iba naman ay halos turaan pa sila sa sobrang pandidiri. Sa huli ay mas pinili ni na Lola ang isa't isa. Umalis sila sa lugar na yon at bumalik ng Maynila. Doon sila muling nagsimula. Doon ay kahit papano naging malaya sila. Malaya sa mga mata ng mga taong mapanghusga. Nagsikap sila para mabuhay. 20 years ang lumipas, bumalik sila sa lugar na yon. Kinausap nila ang kanilang mga magulang. Humingi sila ng tawad sa mga ito at pilit na ipinaliwanag kung gaano nila kamahal ang isa't isa. Kalaunan ay natanggap na din sila ng kanilang mga magulang. Wala na din naman sila magagawa dahil nakapagdesisyon na ang kanilang mga anak. Muli silang umuwi sa Maynila na wala ng kirot sa kanilang mga puso. Sa edad na 53, lumisan si Lola Maria dahil sa malalang karamdaman. Naiwan niya mag-isa si Lola Elisa ko. Sa sobrang kalungkutan ay napilitan itong bumalik na lang sa kanilang lugar. Hindi na rin siya naghanap ng panibagong mamahalin dahil sabi niya wala na daw makakapantay kay Lola Maria. Sa ngayon, dito na siya sa amin nakatira. Kami na ng partner ko ang nag-aalaga sa kanya at minsan nadidinig namin siyang tinatawag ang pangalan ni Lola Maria. Alam kong hinihintay na lang ni Lola na sunduin siya ng kanyang pinakamamahal. At kung dumating man ang araw na yon, ay magiging masaya na din ako para kay Lola. Matagal na din kasi niyang hinihintay na muli sila magkita ni Lola Maria. Hanggang dito na lang po. Ako po pala si Bea, isa ding lesbian at masaya sa piling ng partner kong si Jane.